mukhang lalong madidiin, mukhang hindi na makakalabas itong si ano, si Kibuloy, mga kababayan. Eh bakit ho? Ito, oh. During the 16 Basahin po natin yan, mga kababayan, ha. Nagsasalita po, oh, si PNP spokesperson, Jean Pajardo, mga kababayan. Sabi po dyan sa balita na yan, more individuals says Apollo Kibuloy abused them. Ayan, PNP. Ibig sabihin no, mga kababayan, madami po lalong naglakas ang loob na si Kibuloy po ay ireklamo o ihabla, mga bossing, kasi nahuli na. Eh nakakatakot naman talaga ho yan, mga kababayan, no? Si Kibuloy. Nakakatakot siya, superpower yan. Pero po, dahil ang ating gobyerno, mga kababayan, patas, pantay, at kumbaga, para kapag kami mga naaapi, nandiyan ang gobyerno, mga bossing, nako, ayan. Naglakas ng loob na po sila, mga kababayan. Naireklamo po itong si Kibuloy. Pakinggan nyo po ang balita. Tatanggalin ko na yung video pero mapapakinggan po natin, mga kababayan. Madami pa pong nagrereklamo. Ano kaya ito? Halay din? Hinalay din? Diyos ko Lord. day police operation po ay may mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. So we are documenting those complaint at without revealing the identities of the possible victims po. We are now on the process of documenting those additional complaints po. Ayan, may mga additional complaint. Mukhang may mga additional complaints po. Baka ano pa din yan? Pangahalay pa din ho yan, mga kababayan. Tina B, salamat sa iyo. Huwag kayong maniwala dyan. Kanino? Sa PNP? Sabi ni Estrelita Gutierrez, huwag kayong Manila dyan. Hindi po, wala po ako sa Maynila. No, nasa ibang bansa ho ako. O baka sabihin nyo, nasa ibang bansa ka pala eh. Bakit ka nagbablog para sa Pilipinas? Pahintuin nyo muna mag-vlog. No? Si Maharlika. Pahintuin nyo muna mag-vlog si Maharlika. Baka kayo kunyari kayo na argabyado. Baka sa mga kapulisan din kayo hihingi ng tulong. Sinasabi niya, wag maniwala sa mga kapulisan. Baka mamaya ma-snatchan kayo. May mategi sa inyong pamilya dahil tinegi. Baka hingi kayo ng tulong sa ating mga kapulisan. Di ba? Sinasabi niyo, wag maniwala sa kapulisan. Turing nyo sa ating mga kapulisan, mga kriminal. Baka mamaya, maargabyado kayo. Sa mga kapulisan natin kayo magsihingi ng tulong. Huwag magpapaniwala sa vlogger na ito. Puro fake news lang ang mga vlog. Walang kahihiyan. Sabi ni si Jesse Indian. Peki daw po dahil galing sa PNP. Biruin nyo po mga bossing, Makita mo yung mga vlogger nila. Kakasuhan na. Sira na din ho ang mga buhay niya mga yan sa susunod. Bakit naman? Philippine National Police, pambansang kapulisan, binabalahura po nila. Sasabihan po nila, fake news. Di ba? Tapos pagka yung anak ko po namolest siya, ganito, ganyan. Hingi ng tulong sa pulis. Sabi ni Pretty Boyus, Daddy, kailan ako bisita sa bahay mo? Bumisita ka lang. Bahala ka lang hagilapin kung saan yung address. Tuloy ho natin, mga kababayan. I cannot say it for now because ongoing po yung mga interviews and documentation po. Pero after ng operation, 16-day operation, nadagdagan po yung participants? I'm not sure kung nadagdagan, but what I can tell you is during the stay po ng PNP po doon, may mga lumapit po na para magsalita at sinasabing sila rin daw po ay di umano ay naging biktima din po. Di umanong nadagdagan na naman ang biktima itong si Kibuloy. Ibang klase ka talaga, bossing. Mukhang diyan ka na babawian ng buhay. Mark, grabe, bawian na ng buhay 75 na din po si Kibuloy, mga kababayan.
Tanda na. Tanda na, no? 75 na din po yan, mga kababayan. Ano expect mo? Kung mahatulan man ng 20 taon itong si Kibuloy, kung sakaling mapatunayan, tingin mo 95? Aabot si Kibuloy ng 95? Buenas niya kung umabot siyang ganun. Pero kadalasan ho ng buhay ngayon, 90, yan. Masaya na pag umabot ng 90. Yung iba, 85, 87. Hindi na ho tayo umaabot doon sa libo-libong taon na namumuhay. Sa Bible na lang po iyon, mga kababayan. Sabi ni Jordan G., bawal pa siyang mategi, dapat pagdusahan niya lahat ng ginawa niya. Tinatakot ni Kibulok ang mga member niya, kaya nakakuha siya, kaya nakuha niya. Eto pa, yung pinapalabas nitong si Kibuloy daw ho, mga kababayan, yung mga miyembro, kaya daw po siya sumuko kasi magpapakatiwakal daw po yung mga miyembro niya. Biruin nyo. Baka talagang mahihina ang kukote ng mga miyembro para gawin yun. Biruin mo, magpapatiwakal ka dahil kay Kibuloy. Ibang klase kayo, sabi ni Sir Tony Ninobla, tapos na ang maliligayang araw. May maisog pa ba? Parang wala na akong nababalita ang maisog. Umusog ng umusog ng umusog ng umusog. Hanggang sa wala nang uma-attend. So, meron daw po sila, Mimol Mauer. Parang 80 na lang po ang dumadalo, mga kababayan. Simula po nung na-freeze yung bank account ni Kibuloy, mga kababayan, ang napansin ko po, doon sa kanilang mautog, doon sa kanilang Mimol Mauer, no? Kumonti na po, mga bossing. Hindi ko alam kung bakit. Kayo na lang po ang mag-analyze, no? Kung bakit po ganun kumonte. Kasi ganun po yung nakita ko eh. Simula nung na-freeze yung bank account ni Kibuloy, yung mga sumasama po sa Mimol Mauer, paunti ng paunti po, mga kababayan. Bahala na kayo kung ano isipin nyo dyan. No, tuloy natin ito. Biktima na reward, sorry. Biktima na. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. They were also, inabuso din daw, allegedly. Nagsumbong sila after mahulay. At hindi po, even prior po sa sila po ay mahuli, during the stay po doon, may mga lumapit po doon, and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there.